Oo, ikakasal na ako. Pakakasalan ko si Rosalinda. Hindi naman ako makapaniwala. Sa huli napaikot at nahulog ka rin sa babaeng taga-nightclub. Ito na ang huling beses na papayagan kitang magsalita ng ganyan tungkol sa babaeng pakakasalan ko. At sa oras na ulitin mo pa to, tandaan mo, papatayin kita! Kung hindi mo ako mauunahan, ako ang papatay sa'yo. Talaga bang gagawa ka ng paraan para sa amin, Rosalinda? Nangako ako sa inyo at alam niyong gagawin ko talaga yon. Diyos na ang bahala sa'yo, Iha. Sabi ko nga bilang pasasalamat at para makabawi sa kabutihan mo, pwede kong turuan ng sayaw yang si Erika. Ibig sabihin, tuluyan mo ng tatalikuran ng pagsayaw at pagkanta? Oo, ginawa ko yun para sa prinsesa ko, ang aking anak. Para naman makasama ko na siya palagi. At syempre ngayon, pati na rin si Agustin. Hindi naman niya sinabing tumigil na ako. Pero alam kong mas magiging masaya siya kung nasa bahay lang ako at nag-aalaga ng anak ko. Sinong hanap mo? Si Miss Rosalinda Romero. Sinong nagpadala ng mga rosas? Narito po sa card at kasama rin pinapabigay ito sa inyo. Patingin. Engagement ring to na binigay ni Fernando Jose. Siyang nagpadala nitong mga bulaklak. Ito ang card, anak. Sa'yo na ang singsing na ito. Ikaw ang unang sumira sa pangako ng pagmamahalan natin. Fernando Jose. Ano bang binabalak mo, Florentino? Bakit gusto mong makita si Valeria Altamirano? Hindi ba't may kasabihan na paghiwalayin mo sila at ikaw na ang panalo? Pero hindi ko pa rin maintindihan. Habang magkasundo sina Valeria at Beto, mahirap silang hanapan ng anumang pagkakamali. Pero kapag magawa mong guluhin ang isip ni Valeria Altamirano at malaso ng isip niya ng mga ideya, baka siya pa mismo magsiwalat sa atin ng mga sikreto niya. Sinasabi ko na sa'yo, kailangan mong mag-ingat ng husto dahil nilalagay mo ang sarili mo sa malaking gulo. Pumunta ako agad nung natanggap ko ang mensahe mo. Kinakabahan kasi ako. Ganun ba kaimportante ang sasabihin mo at kailangan kong pumunta agad dito? Soledad, naalala mo ba nung naipagpalit yung resulta ng lab test ni Rosalinda sa ibang tao? Kaya inakala natin na mamamatay na siya. Tanda ko pa po. Ilang linggo tayong pinahirapan ng sobrang sakit at takot dahil doon. Grabe ang pagkakamali ng laboratorio. Kaya nga, para hindi na yun maulit pa, inimbestigahan ko kung ano talaga ang nangyari. At ngayon alam ko na. Nagkapalit ang mga envelope dahil magkaparehong pangalan ang nakasulat sa mga ito na Senyora Altamirano. Ang ibig sabihin, kay Rosalinda at kay Fedra. Ibig niyo bang sabihin? Oh, Soledad. Ang totoong malapit ng mamatay ay si Fedra. May sakit siya na hindi na magagamot pa. At kaunti na lang ang natitirang oras niya. Wala nang dumating ako, hindi ka na mapakali. May problema ba? Agustin, kilala mo ko. Alam mong totoo kong tao at hindi ako yung tipong taong sanay na magsinungaling. Oo, alam ko naman yan. At yan din mismo ang isang bagay na nagustuhan ko sa'yo. Gusto kong malaman mo na gusto kong puntahan si Fernando Jose. Pero bakit pa? Kailangan ko siyang makausap. Kailangan ko rin gawin ito. Sasabihin ko rin sa kanya na magpapakasal na tayo. Kung magpapakatotoo ko, aaminin ko sa'yong hindi ko gustong makita pa kayong dalawa. Pero gusto ko ring malaman mo na malaki ang tiwala ko sa'yo. Magiging asawa na kita at hindi ko pagdududahan anumang gawin mo. Kaya naman kung ikagagaan ang loob mo, sige, puntahan mo siya. Salamat, Agustin. Naniniwala ako na wala na akong mahahanap ang lalaki na mas mabuti kaysa sa'yo. Mas gusto kong sabihin mo na mahal mo ko. Yun lang ang katagang gusto kong marinig sa'yo. Bigyan mo pa ako ng panahon. Yun lang ang hinihingi ko sa'yo, sapat na panahon. Kahit gaano pa katagal, mahal ko. Pasok. Magandang umaga po sa inyo.
Anong ginagawa mo rito? Hindi ba malinaw ang utos ko sa inyo na si Georgina lang ang pwedeng mag-asikaso sa akin? Abala pa si Georgina kaya ako mismo ang nagkusang loob. Papuntahin mo na si Georgina dito sa kwarto ko ngayon na mismo. At ikaw naman umalis ka na sa harapan ko. Ayaw kitang makita. Labas na! Sinabi nang lumabas ka na rito! Naku, Senyora Fedra. Senyora Fedra, ano nangyari? Sir? Sigurado ba kayo magsasara tayo ngayon na maaga? Oo. Gusto kong mapag-isa. Kailangan ko rin kasing makapag-isip-isip. Kung yan ang gusto ninyo, bukas na lang po uli. Gusto mo pa rin bang magpakasal tayo? Sigurado ka ba? Sigurado na ako. Siyempre naman, gusto ko pa rin magpakasal sa'yo dahil yun ang tanging hiling ko sa buhay. Nagkakamali ka. Hindi sa akin yan. Dahil hindi ako ang unang sumira ng pangako nating dalawa, kundi ikaw. Mas pinili mong manatili sa tabi ni Fedra kahit pinaniwala mo kung ako ang mahal mo. Anong alam mo sa nararamdaman ko? Pwede ba tumigil ka na? Sapat na ang mga nalaman ko. Alam ko nang makasarili ka. Sarili mo lang ang iniisip mo. Pakiusap. Tumahimik ka na. Masakit pa rin ba sa'yong marinig ang katotohanan? Ang hiling ko lang, Fernando Jose. Sana mahalin ka ni Fedra gaya ng pagmamahal na binigay ko para sa'yo. Katulad ng pagmamahal Tumahimik na... ka na, nakikiusap ako sa'yo. Wala ka namang alam. Si Fedra, may taning ng buhay niya. Hindi. Anong sinabi mo? Hindi yan totoo. Huwag kang magsinungaling. Paano mo naisip na kaya kong magsinungaling tungkol sa bagay na yan? Kaya pala, ikaw at ako bigla tayo nagkaganito. Hindi totoo yan. Oo. Noong oras na yun, hindi ko masabi sa yung ganun ang kalagayan niya. Itong dahilan kaya hindi ko siya kayang iwan. Galing ako kay Dr. Riveron. Si Fedra, may malubhang sakit daw siya. At kakaunti na lang daw ang natitirang oras niya. Pareho lang nating nasaktan ng isa't isa. Ayoko mawala ka sa akin. Fernando Jose. Oo, may naging nakaraan tayo. Pero wala na tayo ngayon. Mabuti pang magpaalam na tayo. Gusto mo akong balaan? Kay Beto, nasa kanya ang sulat ni Berta kung saan inaakusahan ka Matagal ikaw. nang pinunit ni Beto ang sulat na yon ni Berta. Tinatago niya yon para magamit niya laban sa inyo. Hindi ako naniniwala. Ang tanging gusto ninyo ay makita ako maghirap at bumagsak.